Ang lalaking ito na nagngangalang Joseok ay isang aspiring webtoon artist. Nung nag-aaral pa siya ay sumali siya sa kanilang paligsahan, ngunit dahil ayaw niyang matalo. Nang matatalo na ang kanilang grupo ay bigla siyang lumipat sa kabilang team, dahilan para manalo ito at magalit ang kanyang mga ka-teammates sa kanya. Minsan ay may natipuhan siyang dalaga sa kanilang library, kaya naman binigyan niya ito ng sulat na nagsasabi na kung pwede ay mag-date sila, ngunit tinanggihan siya nito. Dahil sa pagkapahiya, ay tumakbo na lamang siya. Isang araw, habang nasa labas siya ay bigla siyang natae. Kaya naman tumakbo siya sa pinakamalapit na banyo, ngunit sa kamalas-malasan ay kunti na lang ang tissue. Bigla namang may tumay din sa kabilang cubicle at nanghingi sa kanya ng tissue. Nang iaabot niya na ang kahuli-hulihang tissue, ay inakala nito na yung saluwal niya ang kanyang binigay. Sakto namang nahulog ang tissue niya at nang tapos na siya ay wala siyang choice kung hindi gamitin ang kanyang boxer shorts. Ngayon ang problema naman niya ay kung paano siya lalabas dahil may tae na ang kanyang short. Ang tanging meron na lang siya ay ang kanyang ipad. Kaya naman napagdesisyonan niya na imbis na ang ibaba niya ang tatakpan niya. Ang mukha na lamang niya para hindi siya makilala. Ang problema ay hindi niya alam na wallpaper niya pala ang kanyang mukha. Kaya naman habang tumatakbo siya sa labas na nakatakip ang mukha at nagkakagulo ang mga tao dahil sa nasasaksihan ay hindi niya alam na nakikita ang mukha niya sa ipad. Nang sumunod na araw ay kaarawan ng kanyang nanay. Naisip niyang bilhan ito ng cake pero dahil naalala niya na napagalitan siya nito dahil sa kaka-computer niya. Napag-isipan niyang prank ito na kunwari ay naglayas siya at nag-iwan siya ng note para dito. Nagtago naman siya sa aparador ng kanyang mga magulang na dala ang cake. Nang dumating ang mga ito ay nakita nila ang kanyang note. Nang lalabas na sana siya para ay declare na prank lang yon. Narinig naman niyang sinabi ng nanay niya na bibilhan daw siya ng bagong ipad para hindi na siya masad, kaya naman napagpasyahan niyang magstay muna doon hanggat hindi pa nabibili ang kanyang ipad. Sumapit ang gabi at nag-celebrate na sila. Siya ay nasa aparador pa rin at nagugutom na ngunit pinanindigan niya ang kanyang prank at hindi lumabas. Nang matapos silang kumain at ang tatay na lang niya ang nandon, habang nanonood ng TV, bigla siyang natae. Kaya naman nagpasya siyang lumabas sa aparador ng pasikreto. Nang nasa banyo na siya ay narinig ng nanay niya ang kanyang utot at inakalang ang tatay niya yon. Kaya naman pumunta ito doon para tingnan kung tumaiba ito sa short niya. Nang matapos na siyang tumay ay hindi siya nag-flush dahil maririnig ito at mabibisto siya. Lumabas siya sa kanilang banyo at nakita ang pansit na nakalaan para sa kanya. Dahil sa gutom ay kinain niya ito, ngunit narinig niyang papalabas sa kwarto ang kanyang kapatid kaya nagtago siya sa likod ng sofa. Umupo ang kapatid niya sa may mesa kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makabalik sa aparador para magtago. Dahil kinain niya ang pansit inakala ng nanay niya na ang kapatid niya ang kumain nito at pinagalitan. Pumunta na lamang sa banyo ang kapatid niya para umihi at nakita ang kanyang tae na hindi flinush. Dahil ayaw ng nanay nila na nagsasayang sila ng tubig, ay hindi na lamang ito pinansin ng kapatid niya at umihi na lamang. Nang pumasok ang nanay niya sa banyo ay napagalitan ulit ang kapatid niya dahil inakalang siya ang tumay at hindi nag-flush. Nang umaga na ay umalis ang kanyang mga magulang para bilhin ang ipad na ibibigay sa kanya. Tuwang-tuwa naman siya nang marinig ito at nang makaalis na ang mga ito ay lumabas siya sa aparador. Naglinis siya at naglagay ng mga pagkain sa kanyang lungga para hindi siya magutom. Binutasan din niya ang aparador para napapanood niya ang nangyayari sa labas. Nang sumunod na araw, ikatlong araw niya nang nasa aparador. Nag-usap-usap ang nanay, tatay at kapatid niya. Sinabi ng mga ito na sabihin na lang sa kanya ang totoo. Ito ay ang siya ay ampon. Nahindik siya sa narinig. Ang inakala niyang pamilya niya ay hindi pala niya mga kadugo dahil siya ay ampon lang at ang totoo niyang nanay ay ang nagbebenta ng juice sa kanila araw-araw. Ang hindi niya alam ay na back to you pala siya na naprank. Dahil nung gabing yun nang buksan ang aparador ay nakita siyang natutulog doon. Kaya naman naisip ng mga ito na iprank naman siya. Dahil doon lumabas na lang siya at habang naonood sila ng TV ay matamlay siya na pinapanood ang mga ito. Nang bigla na lang may nag-doorbell at nang buksan niya ay nakita niya ang kanyang inaakalang totoong nanay niya kaya naman naluha siya, ininom lahat ng mga juice habang palihim naman siyang pinagtatawanan ng nanay, tatay at kapatid niya.